Okay, about the portion. Sinabi ni Nehemiah, wala kayong portion dito. Chapter 4. Chapter 4. Okay. Can you help me? About, sabi ni Nehemiah, wala kayong portion. Wala kayong bahagi sa aming ginagawa. Ha? Ha? Yeah. Tama, hindi nag-isa. Ha? Ha? 220. 220. Yeah, thank you. Okay, that's good, thank you. Let's read this, chapter 2, sorry. In the book of Nehemiah, chapter 2, verse 20. Thank you. Are you there? Are you there? Look at this. No? Before we read this, let's read Ngunit nang malaman ito, pinagtawanan kami ni Sanballat at Tobias, pati ni Gesem, na tagapamahala sa Arabia. Ano ang ginagawa ninyong iyan? Wika nila, nag-iimagsikba kayo laban sa hari? Look at here on verse 20. Tinugong ko sila, pagtatagumpayin kami ng Diyos ng kalangitan, pagkat kami ay kanyang lingkod. Itatayo namin muli ang Jerusalem, ngunit kayo walang bahagi o karapatan o alaala sa lungsod na ito. Did you get these things? You know what? When I receive this word, I tell you, then the only time na magkakaroon tayo ng portion for this city, once na meron tayong ginawa. That's why do not expect, amen, na meron kang portion someday. Saan? Saan? Sa pagbabago ng syudad na ito o ng bansang ito kung wala kang gagawin ngayon. That's why listen to me. Meron ka ba dapat ikahiya? I think wala. Tama ba? Tama ba? It's because yung mga nauna sa ating mga mananampalataya, I believe, hindi sila nahiya. That's why nakarating sa atin ang salita ng Diyos sa ating kapanahunan ngayon. Now, kung paiiralin natin ang hiya, I tell you, ano mangyayari sa buhay natin? I tell you, wala rin changes na mangyayari. Wala rin pagbabago na mangyayari sa ating komunidad, sa ating syudad, sa bawat barangay sa lugar na ito. Why? It's because ang laman ng isip natin kasi nakakahiya, kasi baka pagtagunan ako, kasi, listen to me, as long na alam mo, did you get this? As long na alam mo ang ginagawa mo, wala kang dapat ikahiya. Amen. As long na ang ginagawa mo ay para sa Diyos, dapat as long na ang ginagawa mo ay para sa Diyos, dapat alam mo na kung paano manindigan. Amen. Hindi mo dapat ikahiya, kasi baka lokohin ako, baka tawagin nila akong born again. Ano ka ba talaga? Born again, born again. Amen? Diba? Kung born again ka talaga, you know what? Paninindigan mo yun. Hindi ka mahihiya at hindi mo ikahihiya. Why? Remember? Anong sabi ng Panginoon sa Kristo? Ang sino mo magkahiya sa akin ay ikahiya ko rin. Remember that word? Pastor, hindi ko kasi talaga kaya na pagtawanan ako ng mga tao eh. Makinig kayo sa sasabihin ko. What about Jesus?
kinaya niya, napagtawanan siya, kamungian siya, suntukin siya at gulpin siya ng mga tao. Bakit? Dahil sa tindi ng pagmamahal niya sa iyo at sa akin. Think. Amen? Ang sinasabi ko, wala akong sinasabi na magdala ka ng placard at umikot ka doon sa inyong lugar. Sabihin nyo, o kaya mamigay ka ng tract sa inyong lugar. I'm not saying that na yun ang gagawin mo. Kung nakikinig ka sa sinasabi ko, ang sabi ko, ipanalangin mo yung set man sa inyong lugar. Identify mo yung set man, yung leader sa inyong lugar. Ngayon, kung identify mo na, one day, you know what? No? Mag-set ka ng araw, i-invite mo siya sa bahay mo, or pumunta ka sa bahay nila, makipag-appointment ka sa kanya, buksan mo yung salubin mo sa kanya, na kung saan sabihin mo, sa matagal pong panahon, nananalangin po kami sa lugar na ito, gusto po namin makita na magkaroon ng totoong pagbabago sa aming komunidad. Pag sinabi niya, anong karapatan mo na sabihin niya sa akin? Meron akong karapatan. Bakit? Dahil ako po ay bahagi ng komunidad na ito. Meron akong mga anak. Kung wala, magkakaroon ako ng pamilya na kung saan ay gusto kong lumaki sa komunidad na ito. I say that word. Amen? Why? Upang sa ganun, maintindihan nila na seryoso ka. Maunawa nila na seryoso ka sa nararamdaman mo. Sabi mo, wag ho kayo mag-alala, ako po ay nasa matinong pag-iisip. Subalit, ang alam ko lang, meron plano ang Diyos sa ating komunidad. Kung hindi niya alam yun, at least salamat sa Diyos na ikaw ang nagpaalam nun sa Kanya. Amen? Can you do these things? Don't worry. Bago ko sabihin sa inyo, ako mismo, gumagawa ako. Hindi ako nagtuturo ng isang bagay na kung saan, listen, no? Hindi ko man lang na-experience sa buhay ko. The reason kung bakit ko na-receive to, I believe, it's because, listen to me, this is the clear message of God. Wala akong pagdududa dun sa na-receive ko. But for me, kailangan ko dun dalhin sa inyo. Why? Upang sa ganun, hindi lang ako, hindi lang yung mga leader, kundi lahat tayo, meron tayong gagawin this time. Amen? Ang tanong, nananalangin ka ba para sa inyong community? Ang problema kung hindi. Kasi ibig sabihin, pag lumapit ka, wala kang karapatan na sabihin na nanalangin ako sa community na ito. In fact, yung pastor ko pala, hindi ako. That's a big problem. I hope and pray na ikaw at ako ay isa. That's why kung ano yung pinapanalangin ko, yun din yung ipinapanalangin nyo. Tama ba? Tama ba? Tanungin ko kayo, dito ako magtatapos. It's because I know this is a new, no, mahaba-habang usapin to. Dito ako magtatapos sa sabihin ko. Kung tatanungin ko kayo, buong puso, ha? Ilan sa inyo na gusto niyo magkaroon ng totoong pagbabago sa inyong komunidad? Taas niyo yung kamay niyo. Yung totoo. Kasi, kaya mo gusto ng pagbabago, naniniwala ka na darating ang araw, magkakaroon ka ng mga anak. Kung meron ka ng mga anak, malalaki ka na, o malalaki na yung mga anak mo, magkakaroon ka ng mga apo sa lugar na yon, doon din lalaki kung paano mo pinalaki ang iyong mga anak sa lugar na yon. Pero umaasa ka isang araw, hindi sila, you know what, no? Hindi sila atakihin ng anumang bisyo na meron ngayon sa maraming komunidad. Subalit, ang magkakaroon mismo ay kaliwanagan sa lugar na yun. Put it down. Thank you. Amen? Ibig sabihin, lahat tayo, nag-aasam tayo, yung ideal na lugar. Tama ba? But you know what, to be honest with you, no, karamihan ngayon, ang mayayaman lang yung nakakakuha ng ideal na lugar. Tama ba? Did you get this? Pag sinabing ideal na lugar, ibig sabihin doon, konti lang yung tao, no? At doon, mapipili mo, at least, alam mo, lahat ng mga tao doon, mayroong breeding. Correct me if I'm wrong. Ang tinutukoy ko yung mga magagandang lugar o subdivision. I tell you, kung hindi tayo can afford na makatira doon, ibig sabihin, wala na tayong pag-asa. No! Meron tayong pag-asa. That's why kinakailangan magsimula sa atin ngayon.
Tama ba? Pastor,